Mga idolo, 3-1 comeback, Game 7 survival. At ngayon, dalawang team na parehong may prove it energy ang magtatagpo. Pero ito ang mas matinding tanong. Handa na ba talaga ang Detroit Pistons sa pressure ng pagiging number 1 seed? Picks it up. His follow misses. Deflected out to Harris. As we come up on a minute remaining. First half. This is a big 1 minute for both teams. Harris for three. The buy is Harris. O papasagin sila ng experience ng Cleveland Cavaliers? Dahil sa series na to, pwedeng mabuo ang bagong powerhouse o tuloy ang matapos ang isang era. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Simulan natin sa bigger picture. Ang Detroit Piston, hindi lang sila basta number 1 seed. Sila ang pinaka-surprising team ngayong season. From rebuilding team, naging dominant force, 60 wins, elite defense, at pinaka-importante, ang team identity nila. Pero hindi naging madali ang playoff journey nila. Nakabangga nila ang Orlando Magic at umabot sa punto na 3-1 sila sa series. Doon natin nakita ang tunay na identity nila. Hindi sila sumusuko. Game 5, Game 6, Game 7, tatlong sunod na panalo. Momentum, sky high yan mga idolo. Coming a 3-1 deficit to keep their dream season alive. 3 consecutive wins and they're headed to the second round. Ngayon tingnan natin ang kabilang side, ang Cleveland Cavaliers. Hindi flashy pero delikado. Nakipagbakbakan sila sa Toronto Raptors at umabot sa Game 7. At alam natin, ang team na nanalo sa Game 7, automatic yan, battle tested. Hindi sila matitinag sa pressure. So ang labanan dito, Pistons equals momentum plus youth. Cubs equals experience plus composure. At dito pa lang, pantay na agad mga idolo. Ngayon mga idolo, tingnan natin ang actual matchup nila this regular season. Hindi ito one-sided ha, tabla sila, 2-2. Pero mas importante, paano sila nanalo at paano rin sila natalo? Game 1, noong October 27, 2025, Cubs blowout win, meaning kaya nilang i-dominate ang Piston kapag off ang shooting. Game 2, noong January 4, 2026, Piston close win, ibig sabihin kaya nilang manalo kahit dikit ang laban. Game 3, noong February 27, 2026, OT thriller to, parehong clutch teams. At nung Game 4, March 3, 2026, Cubs grind out win, mas effective sila sa slow pace games. Kapag pass game, advantage ang Pistons. Kapag slow game naman, ang may advantage ang Cubs. So ang tanong, sino ang makakapagdikta ng tempo? So ito ang pwedeng maging matchup ngayon. Cade Cunningham versus Donovan Mitchell. Dito pa lang, blockbuster na. Si Cade Cunningham hindi lang scorer, siya ang utak ng Pistons. Control tempo, create plays, clutch decision making. Si Donovan Mitchell naman, pure scorer. Kapag uminit, wala kang magagawa. Isolation, pull up, drives, complete package talaga. Pero ito ang X-factor nila. Kung mapipilit ni Cade ang pace, Pistons control to. Kung magiging scoring battle, Cubs advantage talaga. Para sa big man naman, Jalen Duren versus Jarrett Allen. Inside presence, si Jalen Duren, young, explosive, rebound machine. Si Jarrett Allen naman, defensive anchor, rim protector. Crucial ito dahil second chance points, interior defense, pick and roll coverage. Kung sino manalo dito, malaki chance manalo ng game. Ngayon mga idolo, pag-usapan natin ang pinakadelikadong X-factor sa series na to, si James Harden. Alam naman natin, kahit hindi na siya prime scoring machine, elite pa rin siya sa playmaking, tempo control at foul drawing. So ang tanong, sino kaya ang kayang bumantay sa kanya sa Detroit Piston? Unang sagot dyan, si Ausar Thompson. Bakit siya? Elite athleticism, length at defensive instinct. Kaya sumabay sa lateral movement ni Harden. Game plan? I-pressure si Harden full court. I-limit ang comfort niya sa dribble. I-contest ang step back 3 niya. Pero ito ang problema. Si Harden, master ng drawing fouls. Kapag naging aggressive si Ausar, pwedeng malagay agad sa foul trouble. Second option, si Cade Cunningham. Pwede rin gamitin si Cade Cunningham kay Harden. Advantage, size, mas matangkad. Mas composed defender. Disadvantage, mapapagod siya. Maaapektuhan ng opensa. Kaya kadalasan, switch defense lang ito, hindi primary assignment.
at pag-usapan natin ng advance adjustment para sa Pistons game plan. Kung ako ang coach ng Pistons mga idolo ha, una na rito, run the floor every possession. Huwag hayaang mag-set ang Cavs ng defense. Pangalawa, target si Mitchell sa defense. Force switches and attack mismatches. At alam naman natin mga idolo na walang depensa si Donovan Mitchell. Pangatlo, crush the boards aggressively. Extra possession equals extra points. Pang-apat, early offense. 7 to 10 seconds pa lang, umatake na. At para naman sa Cavs game plan, kung Cavs naman to ha mga idolo. Una na rito, slow it down to half-court game. Limit pass breaks. Pangalawa, pick and roll heavy offense. Exploit defensive rotations. Pangatlo, force Piston into half-court sets. Dito sila nagkakamali. Pang-apat, clutch execution. Doon sila lamang mga idolo. Coaching battle equals chess match. Hindi lang players ang laban dito. Sa totoo lang, ang Pistons parang batang gutom sa tagumpay. Ang Cavs naman parang veteran na alam kung paano manalo. Biggest difference? Pistons equals emotion. Cavs equals control. At sa playoffs, minsan panalo ang emosyon, pero mas madalas panalo ang control. At ito na mga idolo, ang final prediction ko. Hindi ko ito pahahabain. This series will be close. Pero base sa nakita natin, momentum, youth, confidence, final pick ko dito, Pistons in 6. Pero tandaan ha, kapag nag-explode si Donovan Mitchell at James Harden, pwede mag-game 7 ito. At kapag gumabot sa game 7 to, anything can happen. Ngayon mga idolo, kayo ang tatanungin ko, Pistons ba o Cavs? Comment mo, Pistons in 6 o Cavs in 7. At kung gusto mo pa ng ganitong malulupit na NBA breakdowns, mag-like ka na at subscribe. At pindutin ang notification bell button dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. All 14 of his points in this third quarter. Spins on Schroeder, puts it up and in, and connects it to the Knicks as Tyson inside finds Schroeder. Hey, makes it in. 9 3-ball. Tyson got it as Jalen. In the NBA in three-point accuracy. Schroeder scoops it. Teed up by Schroeder. Thompson looks to slash. Sarney can do this as well. Thompson with a steal. Devontae Green. Jenkins. In toward Mobley. Got it. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.